Kasama ko pala mga kapatid ko, manguha kami ng suso. Hello, good morning. By the way, dito pala kami ngayon sa kabundukan. Dito sa, malapit lang din naman sa amin. Siguro mga 30 minutes lang mahigit yung lakad. So ang plano namin ng mga kapatid ko, sabi ko, yung isang kapatid ko kasi galing sa ibang bayan ba to eh. Galing pa to sa Baybay. Kumbaga pumunta lang dito sa Kalamama para yun ang plano namin, manguha ng mga gulay, kung ano-ano. At saka manguha na rin ng suso para magluto kami at matikman na rin namin. Kasi isa to sa mga pagkain na hinahanap-hanap ko sa Manila. Kasi siyempre, ito yung mga pagkain na para sa akin healthy. Kasi mga native yung mga pagkain dito eh. Hindi katulad sa Manila. Although makakain naman tayo lagi na masarap doon, pero ang problema doon, kadalasan yung luto doon may mga halong chemical talaga. 'Di ba? Totoo lang, hindi naman masarap ang luto doon kung walang halong chemical, walang magic ganito ganyan. Dito, asin lang, bitsin, talo-talo na, may mga dahon-dahon. Nag-iingat din kami dito sa mga ilalim kasi baka maya may mga ahas na nakabitay, matukla yung ulo natin. Delikado, di ba? So, nahirapan kami magharap ng suso dahil nga sa liwanag ng araw at saka sa tubig, yung reflection niya, nag-aagaw sila. So, parang hirap makita. So, yung plano namin at saka napapansin din namin, wala ganong suso dito sa area na to dahil medyo malakas lagi yung agos ng tubig. Mayroon kaming alam na isang suso, dati pinagkukunan namin so long time ago, siguro mga 1 to 2 years na, doon sa kabilang sapa. Medyo maliit lang naman ang sapa doon pero mas maraming suso kasi doon hindi ganong malakas ang tubig. Kumbaga doon sila nakakain sila ng doon na maayos dahil hindi sila naanod sa baha o ano man. So yung plano namin, naakyat kami. So dito pala sa area na to, marami ding mga dito makukuha ng mga hipon, yung hipon na itim, tinatawag na itman kung sa amin tawag yung Bisaya, at saka il o tawag dito kasili, marami din dito. Pero sa gabi mo lang sila mahuli, hindi mo sila mahuli sa araw kasi nagtatago sila sa mga malalim na area. At saka tawag dito, ang paghuli lang din dito kailangan tawag nito, kuryente ang gamit. Wala kang ibang gagamitin dito kundi kuryente. Kasi isa to sa ginagamit dito para mas mabilis mahuli yung mga tawag dito, mga ganong klaseng pagkain, ganong klaseng mga isda. Kuryente talaga. So akit kami doon sa kabila, doon sa kabilang sapa na sinasabi ko kanina. Hindi ko nga lang alam kung matutunto namin kasi sa tagal ng panahon, 1 or 2 years na yata hindi ako nakapunta rito. At saka kung makikita ninyo, masukal man na siya doon lugar. At saka na siya, yung daanan medyo hindi mo na gano'ng nakikita yung daanan ng tao. So try namin kung kaya pa namin makita o pupuntahan. Kasi pag hindi, babalik na lang kami. Kasi baka maligaw kami at mapapalayo tuloy kami at mahirapan kami pagbalik. So napapansin ko nga parang naliligaw na kami kasi dalawa yung daan dito eh. Yung isa paakyat, yung isa pababa. At saka nag-iba